Makakausap natin ngayon si Antique Vice Governor Rodora Cadiao na acting governor ngayon doon. Kumusta na po ang sitwasyon sa Antique na isa sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda? Yes, magandang umaga, Howie. Magandang umaga, Maris. Dito sa probinsya ng Antique, nakakuha na tayo ng official summary report as of today. So, pwede ko bang ituloy na lang, Howie? Sige po, ano po yung general situation sa inyo? Okay, the hard-hit areas of Typhoon Yolanda are the municipalities of Bugasong, Lawaan, Barbasa, Tibiao. Dito po nag-hit yung eye of the storm sa Tibiao at 250 kilometers per hour. Sa Kulasi, Sebaste, Pandan, Libertad, and Kaluya Island. A total of 337 barangays ang naapektuhan. At saka ang damages sa social sector, 54,279 persons or 12,136 families. A total of 22,836 evacuees nagpunta sa evacuation centers natin. Sa umpisa pa lang sa preemptive and early forced evacuation na inimpose ng Provincial Disaster Risk Management Council mga respected LGUs. Yeah. Sa ngayon, 5,028 na mga persona na lang ang nasa loob ng evacuation centers. Ito yung mga tao Vice? na halos nasira yung mga bahay nila, wala silang mabalikan. Yeah, Vice Cadiao, meron bang casualties sa probinsya ninyo? Yes, the disaster registered a number of 10 deaths, 10 deaths. 26 injured, and 10 missing. Total damage as of the moment is 101,970,000 sa mga private na mga homes and partially damaged na mga bahay, 137,380,000. Ang current status ng aming probinsya ngayon, Howie at Maris, wala kaming electricity sa entire province. At saka ang communication signal namin sa Central and Northern Antique lang. Kaya yung mga Antiqueños na gusto tumawag sa kanilang mga pamilya dito sa may hard-hit area sa north, hindi kayo makareach kasi walang signal doon. Ang water utilities, ang apektado ang Barbasa kasi nahulog yung kanilang municipal water tank. Sa agrikultura naman, ang nasira ay 52,050,945. Sa ngayon lang to, Howie at Marisa ha, ang livestock naman ay 736,500. Sa infrastruktura naman, ang aming mga nasira ng mga municipal halls, barangay halls, gymnasiums at lahat ng mga government facilities, 50 million ang damage. Sa roads and bridges, mabuti na lang at wala kaming nasirang bridges, 10 million lang pang ano lang sa mga approaches sa mga bridges na nasira. Yeah, so far, yun ang aming mga report ngayon, Howie at Marisa. Yeah. So, Vice, sabi nyo, walang komunikasyon no, sa Central and Northern Antique at wala rin kuryente? Doon sa Southern, wala po. Sa Southern na bahagi po ng inyong probinsya, may communication ba at power? May communication, mayroong pwede na ang Smart at Globe dito dumating 2 days ago, pero yung power wala pa. Okay. Wala din kami. Buong Antique ito, walang electricity eh. Walang kuryente. Okay. So, anong pinakakailangan na tulong sa inyong lugar ngayon? Sa ngayon, meron kaming relief goods na available sa aming probinsya at natutukan natin ito dahil puro pagkain lang ang naibibigay namin in terms of rice, noodles, and dry goods at saka tubig. Ang kailangan namin ngayon ay yung mga temporary shelter areas, yung mga tolda, yung mga, kasi yung iba, hindi pa namin na-release yung aming calamity fund. We're waiting for our governor to arrive anytime at ibabahala na lang namin ang pag-release ng calamity fund at i-recommend na lang ng disaster committee o council ang mga kinakailangan ng mga mayors. Ang hihingi nila yung mga STEAM, yung mga sa roofing ng kanilang mga struktura, mga pako, mga wood materials, at saka pagkain pa rin. Sa mga damit hindi masyado at saka sa mga used clothing. Food, water, Vice, and building materials.